Mabilis namang hamaba ang mga kuko ni Hines na sumalubong sa papasugod na beta, at upang kontrahin ang atake agad niyang ginamit skill na skin hardening. Binalot ng makapal na pananggalang ang katawan ng Beta 1, kaya't nakangising na sabi ni Hines na mukhang kailangan niyang mas palakasin ang atake. Buong puwersa siyang buwelo at pinakawalan ng malakas na suntok na tumama sa nakabaluting katawan ng Beta. Sa lakas ng atakeng yun utay-utay na nawasak ang kanyang skin hardening na ani ay hindi pa nagagawang matalo sa kahit anong klase ng close combat. Napangiwit na lang ang Beta 1 matapos siyang malampasan ni Hines sa lakas at bilis na taglay. Malakas na tumilapon ang napinsalang lalaki na animoy naiupi ang parte ng katawan na tinamaan ng suntok. Agara namang tumakbo ang mga alagad nito ipang tulungan siya, at ang dalawa pa ay nagpaunahan na naglalayong i-assist ang kanilang Beta 1. Nakangising na sabi naman ni Hines na malakas ang loob ng mga ito sa pag-aakalang kaya siyang pigilan, tumilapon naman ang dalawang lalaki matapos tumusok sa kanilang katawan ng kumakawalang armas mula sa palad ni Hines. Gulat na napamura naman ang Beta sa nakitang walang kahirap-hirap na pagpatamba ni Hines sa kanyang kasamahan, kaya't sa mga oras na yun aminado siya na napakadelikado ng lalaking kaharap. Habang gamit ni Hines ang dalawang kamay na isip ng Beta 1, na ito na ang pagkakataon upang mabilis na matalo ang kalaban. Gamit ang nakabalot and skin hardening sa kamay agaran niyang sinugod si Hines, ngunit nakangiti pa ito matapos matanggal ang kaliwang braso. Saad pa nang nakangising si Hines na hindi gagana sa kanya ang ganoong atake. At matapos higupin ng dugo mula sa walang buhay na vampira, mabilis na gumaling ang kanyang braso at lalong naging malakas. Bukod dito natanggap din ni Hines ang karagdagang skills na invisibility, kaya't takang nagpalingalinga ang Beta 1 matapos maglayo si Hines sa paningin. Habang nagtatanong sa isip kung nasan na ang kaharap na si Hines, walang kamalay-malay ang Beta na nasa likuran na ang hinahanap. Napel-iyag na lang ang vampira matapos ilusot ni Hines ang buong kamay sa likod nito, saka nakangiting sinabi na checkmate na ang Beta. Iniangat pa ni Hines ang walang buhay na Beta sa harap ng natigil ang mga vampira, habang ramdam ang karagdagang lakas matapos mag-evolve ang blood magic at naging mystic blood. Kasabay nito natanggap din ni Hines ang sub-skills na blood manifestation at blood flow application, na nagbigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ng mas madali ang lahat niyang ability. Habang hawak pa din ng Beta napalingon si Hines sa lalaking tumawag sa kanya, at sinabing isa siyang baliw dahil sa ginagawang paglamon sa kanyang kauri. Saad pa ni Beta Shin na ito marahil ang dahilan bakit hindi mawaring ability ang ginagamit ni Hines. Tinakpan naman ng avatar ang kabilang tainga sa karinding itinanong kung buong araw bang balak kumuda ng lalaki. Paghahamon pa niyang tanong kung takot ba itong sumugod, kagaya ng ginawa ng kasamahan nitong Beta na walang buhay niyang taas. Malakas na napamura ang lalaki kasunod ang patakbong pagsugod, ngunit hindi na nagawa pang makalapit ng paganahin ni Hines ang mystic blood. Agarang pumulupot sa katawan ni Beta Shin ang animoy dambuhalang ud na dugo, sa kabila niyo nasabi pa niya na isa itong pipitsuging atake. Dahil sa sinabi nito iniangga ni Hines ang lalaki sa kahinawakan sa balikat, at walang pag-aalinlangang ginilitan ng leeg gamit ang matatalim niyang kuko. Magkahalong gulat at takot naman ang nang ibabaw sa mga vampirang naiwan, dahil hindi nila inaasahang may kasabwat ang Hahoumath. Utos naman ng isang lalaki sa dalawang nakamaskara na ihanda ng mga ito ang orb, dahil ayon sa kanya ay kailangan nilang mapatamba si Hines. Habang hawak ng isang lalaki ang nasabing orb at lumabas mula rito ang mga liwanag, napapaatake sa kinaroroonan ni Hines. Agad namang hamarang si Hans at sinalag ang aniyay interesanteng atake, saka na-reflect ito pabalik sa mga vampirang kalaban. Dahil sa nakitang lakas ni Hines at Hans alam ng vampirang lalaki na wala silang anumang laban, ngunit nang magdesisyon siyang umalis agad itong napansin ng isa pang kasamahan. Walang patumpik niyang puwersahang hinayla ang papatakas na kakampi paunahan upang mailigtas ang kanyang sarili. Nagpasalamat pa ito sa hirap ng lalaki para sa rebellion ngunit ayon sa kanya ay kailangan nitong mamatay upang makatakas siya. Gamit ang spaniel manipulation sinubukan ng leader na tumakas, isa itong uri ng sumpa na may kakayahang higupin ang sarili papaalis sa lugar. At nang makita ni Hans na sinusubukan nitong tumakas na sabi niya na wala itong kwentang leader. Natatawa pa siya sa isip dahil walang pinatunguhan ang pagpaplano ng leader na matape siya. Bago pa matapos ang self-destruction na ginagawa ng leader,
agad niya itong ginamitan ng dark magic upang pigilan. Ayon pa kay Hans, ang ganoong klase ng sumpa ay madali lang niyang nabuwag. Napasuka pa ang lalaki ng simulang suriin ni Hans ang katawan nito, at sinimulang tanggalin ang dalawang orb na nagsisilbi nitong energy source. Bumagsak sa sahig ang lalaki matapos itong bitawan ni Hans, ngunit ayon kay Hans hindi nito magagawang takasan ang kamatayan sa harap niya dahil siya mismo ang kamatayan. Nang akmang ibabagsak ni Hans ang dambuhalang kamay, agad naglaho ang leader ng mga vampira. Nagtalsika naman ang mga bato nang bumagsak sa labas ng barrier. Napangiwit pa siya dahil sa lakas ng pagkakabagsak, ngunit nakahinga ng maluwag sa pag-aakalang nagawa niyang makatakas. Nang akmang aalis na ang lalaki, dala ang planong muling bumuo ng grupo sa hinaharap. Dumating naman mula sa likuran si Hans at agad na sinakal ang lalaki. Saad ni Hans na nais pa niyang makipaglaro, ngunit baka tangkain lang nitong muling tumakas, kaya't plano niyang gawin kung saan siya pinakamahusay. Napasigaw na lang ang walang magawang lalaki nang pasukin ni Hans ang kanyang isip. Sinimulang tingnan ni Hans ang alaala ng lalaking na naglalaman ng kaalaman nito tungkol sa rebellion. Ngunit agad nagliwanag ang mukha nito at kaagad na hinigup si Hans ng security system, na isang memory protection technology mula sa rebellion. Palingalinga si Hans sa loob ng isang mental world at napalingon siya sa likuran ng may magsabing, nakamamangha ang kanyang kakayahan matapos makarating doon. Tanong ni Hans sa nakaupong nilalang na ani ay leader ng rebellion, kung matagal na ba siya nitong pinapanood mula sa kanyang isip. Nakangiting mungkahi naman ng nilalang na sumanib sa kanila si Hans na kilala niya bilang Hohomath. Sagot naman ni Hans na maganda itong alok, ngunit nais munang malaman ang tunay na layunin ng rebellion. Ayon naman sa nilalang, ang nais nila ay ang kalayaan para sa mga Awakeners, ang mundo na pinamumunuan ng mga returnee. Nang marinig ito, nasabi ni Hans na isa itong malaking ambisyon para sa isang organization na bago pa lamang yunuusbong. Pag-counter naman ng nilalang na matagal na silang nag-i-exist at nakikipaglaban para sa kalayaan. Namuo naman ang galit sa puso ni Sungyeon kasunod ang pagtatanong ni Hans, kung kagagawan ba ng rebellion ang mga terror attack na nangyayari. At dahil sa di mapigil ang galit, sunod-sunod na kusang gumana ang Mind Hub regulation ni Sungyeon. Nakangising sagot naman ng nilalang na hindi ito ang mahalaga, kundi ang matalinong pagpili na gagawin ni Hans. Malakas na ibinagsak naman ni Hans ang kamao sa barrier ng nakaupong nilalang, kaya't agad nitong napagtanto ang kanyang naging desisyon. Saad pa nito na sa loob ng mental world nagagawang talunin ng mental strength ang anumang magic, saka tumatawang sinabi na walang paraan upang matalo siya ni Hans. Dahil sa narinig na ang mental strength ang magdedesisyon ng mananalo, seryosong sinabi ni Hans na sila ang hindi nito magagawang talunin. Sa kabilang banda, abala si Heinrich sa patuloy na og-ensayo, sa pamamagitan ng matinding physical exercise sa loob ng temple. Matapos ang mahigit 1,000,000 walang hiwat na pagwasiwas ng mabigat na kadena, sa wakas ay natanggao ni Heinrich ang special skill na Iron Body. Kasabay nito, dahil sa walang tigil na training, nakamit din niya ang Aurica Sacred Law, na isang highest tier divine power. Bagaman hindi inaasahan ni Heinrich na malalampasan niya ang limit sa pamamagitan lamang ng pagsasanay, masaya siya dahil qualified na upang maging isang paladin. Natigilan si Heinrich sa paglalakad nang marinig ang tinig ng babaeng umaawit, at inaasahan na niyang makita ang magandang saintess. Ayon pa kay Heinrich, kahit na isang saintess ng Divine Lord Church ang babae, ngunit kung titingnan ay mukha lamang itong ordinaryong tao. Agad nang umiti ang saintess kasunod nagpagbating kay Heinrich, habang ang avatar ay nasisilawang napangiti din dahil sa divine aura ng sagradong kapangyarihan ng kaharap. Tanong ni Heinrich sa saintess kung bakit ito mag-isa ng ganoong oras. Aliw na kwento naman nito na natutuwa siyang panoodin ang mga gumagapang na ladybug sa halamanan. Nagtataka namang tanong ng avatar sa isip kung bakit mas gusto nito ang mga bug kesa sa naggagandahang bulalak. Sandali pa siyang tinitigan ng babae sa kabinati dahil sa aniyay natanggap na blessing ni Heinrich. Hindi na ito pinagtaka ng avatar dahil patunay ito na isang ang saintess ang kanyang kaharap. Nakangiti pa nitong saad na ang Iron Body ay isang blessing na nakuha sa sariling sikap, kaya't dapat itong ipagmalaki ni Heinrich. Agad namang nagpasalamat ang avatar sa narinig na mga papuri. Nang oras na para sa panalangin, hiniling ng saintess na sabay na silang pumunta sa sanctuary, na hindi naman nagawang tanggihan ni Heinrich.
Habang naglalakad naalala ni Heinrich ang lesson na pinag-aralan at kasama doon, ang dahilan kung bakit ganun na lang ang pagkahumaling ng Saintes kay Hans. Sa nakaraan ang naunang Immortal King ay halos lunurin ang buong kontinente sa lagim at kamatayan, at kahit nagsanib puwersa ang mga nation upang matalo ito, ngunit kinuha ng Black Sorcerer ang puso nito na siyang pinakamalapit niyang kakampi. Nang mabuhay muli ang Black Sorcerer bilang ikalawang Immortal King, winasak nito ang buong Western Empire. Nagawa ng napili ng simbahan na mawasak ang puso ng Immortal King, at nahati ito sa tatlo na nanggalat sa buong kontinente. At sa tuwing magpapakitang muli ang Immortal King, ang lahat ng miyembro ng Church Divine Lord ay tumatayong kasama ng tagapanguna. Sa dami ng taong naliga sa kanila dahil sa nangyari na pagtanto ni Songyeon na ang Saintes na pinapahalagahan ng kanyang tagasunod bilang pamilya, ay natural na maging obsessed sa pagtugi sa Immortal King. At kahit hindi na ito kailangan mag-alala dahil sa malaking puso at kabutihan ni Hans, hindi niya masisi ang Saintes at tagasunod nito. Habang nasa gitna ng pagdadasal si Heinrich, nagdesisyon si Songyeon na i-focus ang lahat ng kanwang mental power kay Hans. Sa kabilang banda napaubo ang isang lalaki sa loob ng malaking gusali kasunod ang pagsuka ng dugo, kaya't tarantang napalapit ang kanyang alagad upang suriin siya. Tinulak naman ng lalaking tinawag na Lord Wilder ang kanyang tagasunod, dahil ani ay nasisira nito ang kanyang konsentrasyon. Di makapaniwalang nasabi pa ni Lord Wilder na imposibleng matalo siya sa laban ng mga layunin. Malakas na suntok ang pinakawala ni Hans na tumama sa berdeng nilalang sa mental world. Tumalsik ang ibang parte ng katawan nito at nalaglag sa sahig, kaya't napatalo na lang paiwas ang nilalang. Dismayado sa sariling nasabi niya na patuloy na nagiging malakas ang Haho Mask, matapos matanggal ang kanyang kabilang balikat. Kasunod ang pagtalsik at paghati ng katawan na pagtanto ng nilalang na hindi ang pinang-aatake sa kanya pinagsamang kapangyarihan ng hindi lang isang kalaban. Bagaman nahihirapan tanggapin ang kanyang pagkatalo, ramdam niyang hindi lang ito tungkol sa mental strength, kundi malaki ang agwat ng kanilang skills. Tumutulo ang luha at dugo mula sa bibig ni Lord Wilder dahil sa di inaasahang pagkatalo sa mental world. Bagaman malaki ang kagustuhang ipakita ang kakayahan sa mind-related skills, ngunit pagpipigil niya sa sarili na hindi ito ang oras para doon. Napangiwit na lang si Lord Wilder dahil sa pinsalang natamo kasunod ang pag-utos sa tagasunod, na magpadala ng top priority detective sa Seoul branch. Nang natulala at di makakilos ang tagasunod, pasigaw niyang inutos na magmadali itong ipahinto ang lahat ng operasyon, sirain ang lahat ng impormasyon at magdumaling tumago. Mahigpit pa niyang bilin na ipatupad itong agad higit sa Korean branch. Kita pa ang pagdaing ni Lord Wilder, saka inutos na tawagan ng alagad ang chief at sabihing mayroong halimaw sa Korea. Sa kabilang banda masuring pinagmasdan ni Hans ang nagkalat na piraso ng katawan ng berdeng nilalang, habang sinasabi sa isip na kahit gamit ang pinagsamang Mind Hub at Clear Mirror Serenity, aminado siyang mahigpit na katunggali ang nilalang na nakalaban. Saad pa ni Hans na isang kawalan nang mawala ito sa kanyang paningin, dahil nais pang makita kung hanggang saan ang tibay nito. Dahil sa pagkapanalo na higop ni Hans ang karma ng taunang si Lord Wilder, at nag-evolve ang Dark Magic bilang special skill na Path of Sorcery. Habang hawak ang mga labi ng nawasak na mental world ni Lord Wilder, napagtanto ni Hans na maaari niyang mapataas ang karma sa pamamagitan ng paghigop sa level ng katunggali. Napagdesisyonan niyang tingnan ang alaalang naiwan sa piraso na kapit, upang makita at malaman ang lokasyon ng Phantom Heaven Society. Sa gitna ng gubat nakita ni Hans ang kuta ng mga Phantom Heaven Society sa Korean branch, kaya't mabilis na inialis ang sarili sa mental world dala ang layuning agarang maisiwalat ang sekreto ng mga ito, seryoso pang saad ni Hans na hindi na muling bibigyan ng mga ito ng pagkakataong tumakas. Malakas na pagsabog ang naganap sa nasabing kuta at makikitang ang sugatang lalaking, napamura na lang dahil sa aniyay biglaang pagdating ng halimaw habang nag-iempake paalis. Tanong naman ni Hans sa lalaki kung naipatupad na ba sa lahan ng branch ang utos ng pinuno na agaran silang lumikas. Nang hihinayang na saad ni Hans na mukhang nasira na ng lalaki ang lahat ng mahahalagang data, ngunit ayon sa kanya ay nakalimutan nito ang isang bagay kasunod ang paghablot ng nakabilog na papel na hawak ng lalaki. Matapos tingnan ang nilalaman nito nasabi ni Hans na napakaraming masasamang ginawa ang lalaki sa nakaraan. Nandilim pa ang paligid na ikinanginig naman ng lalaki,
Kasunod ang sigaw ni Hans na ang mga masasamang gawan na nakasulat ay walang kapatawaran saka walang awang pinatay ang lalaki. Base sa papel na hawak ang Phantom Heaven Society ang naging dahilan ng pagkasira ng buhay ni Sun Yun, kaya't seryoso niyang sinabi na kahit isa ay walang makakatakas sa mga ito.